Isang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat, sa mga netizen dyan, sa mga netizen po dyan na sumusubaybay sa aking content. Maraming salamat po sa ating mga magulang dyan, mga parents po natin, lola at lolo, at mga jowa or mga fans ng Kim Pao updates po ay maraming salamat po sa solid na panonood nyo po sa aking content about sa Kim Pao updates po. At lalong-lalo na po sa ating Panginoon may kapal. Dahil po sa mga gabay niya, binibigay niya po sa atin para makabuo po tayo ng isang content. Maraming salamat po, Lord. At umpisahan na po natin ang ating Kim Pao update for today. Ayon po sa aking legit na source, ang Kim Pao po ay namataan ng mga netizen kung saan po ay isa lang yung pinuntahan nilang condo unit. Nandito na po pala sa Pilipinas ang Kim Pao at kararating lang po nila. Ayon po yan sa aking legit na source na kasama po nila sa showbiz. Wag na po natin pangalanan kung sino po yung legit na source na kasama ko or na kasama nila kasi mahirap naman po at baka hindi na po may bahagi sa atin ang tungkol sa ating idolo na si Kim Tambalan ng Kim Pao. Ayon po sa aking legit na source, ay namataan po sila Kim Chiu at saka si Gerald Anderson na pumasok sa isang gusali or sa isang compound building na kung saan po ay parehas ang kanilang damit at iba lang yung kulay ng kanilang pants. Kasi nakasuot po daw si Paolo Avellino ng isang short. Samantala si Kim Chiu po ay nakasuot po siya ng pants na which is kulay gray. Pero ang damit po nila is parehas na kulay black at parehas din po yung design doon. Ayon po sa legit na source ko po ay nakasombrero daw po silang dalawa at naka-eyeglass si Kim Chiu kahit gabing-gabi na daw po. Same with the Paolo Avellino ay naka-eyeglass din po at dahil doon ay nakitaan po sila ng netizen na talagang mga Kim Pao yun. Ang sabi pa nga po ng guard sa kanila is nung in-interview daw sila kung sa anong unit daw sila pupunta at ang sagot lang daw ni Kim Chiu is I have a card. Sabi daw, ibig sabihin po if I have a card ay talagang requested at nag-check-in po sila dun. Kasi hindi ka naman bibigyan ng card sa hotel man or kahit saan man sa kondo yan. Wala silang ibibigay sa iyo na gate card kung hindi ka naman nakapag-check-in sa isang hotel or isang apartment. Yan po yung sign na sila po ay nakapag-check-in. And then after that, nung pumasok na sila, nakuhaan daw sila ni guard ng photograph na kung saan po ay nagpirma pa daw si Paolo Avellino sa isang damit na kung saan ay pinapirma daw ng gwardiya. Kaya confirm po na nandito na ang Kim Pao sa Pilipinas. Di po, may nakakita talaga sa kanila. Ayon po sa aking legit na source, ang sabi po ay bihira lang daw na ginagawa ni Paolo Avellino yung magpipirma yung magpa-autograph ba pag yung gabing-gabi na, yung magpa-autograph na yung parang hindi Paolo ba yung dating niya, kumbaga yung mahiyain na as in, hindi mo maintindihan. Ayun sabi ng mga netizen kay Paolo Avellino is nakikitaan mo talaga yung ugali niya na sobrang mahiyain. Bukas po, ang update sa kanila is, ang sabi naman ni Kim Chiu, kaya daw sila hindi mo na magpa-picture ng yung ma-update sila ng mga fans sila sa ngayon. Kasi bukas daw po ay gagawa na sila ng bago nila at mag-i-start na po sila ng kanilang bagong movie na kung saan ay kasama si Maricel Soriano sa kanilang movie. Ang sabi pa nga po ni Maricel Soriano na ang Tambalang Kim Pao daw ay yun daw yung nagbigay sa kanya ng oportunidad para maging artista ulit ba, para kumbaga
pagandahin yung kanyang karakter. Kasi matagal na pala din po na hindi na sumasalang si Maricel Soriano sa mga movie. And then, nag-start lang yung Linlang at doon na rin po sumalang si Maricel Soriano. At hanggang ngayon po, kaya laking gulat ng mga fans din ni Maricel dahil nga po kasama ulit nila ang tambalang Kim Pao sa ngayon na bago nilang movie. Sabi pa nga po ni Miss Maricel Soriano na sa kabila daw ng issue sa kanya, ay nagawa pa rin siyang bigyan ng mga projects. At yun din po ay laking pasasalamat niya sa Kim Pao dahil kahit yun yung issue sa kanya ay talagang hindi po sila nagsasawang suportahan si Maricel Soriano po. Ayon po sa aking legit na source po ay madami na din kasing issue kay Maricel Soriano sa ngayong taon na to at kilala naman natin na veteranong artista si Maricel. Marami kasing netizen ang naging idolo si Maricel Soriano simula nag-start po siya sa movie 1980s po or 70s po yung start ni Maricel Soriano sa kanyang movie. At ngayon po ay nakita naman natin kung ano yung improvement ni Maricel Soriano sa kanyang sarili. Kaya nga po, binigyan pa rin po siya ng chance ng mga taga-ABS-CBN na makapagtrabaho po dahil alam naman po natin kung saan nag-start si Maricel Soriano at paano rin siya nag-bloom sa isang project po. Kaya nga po, ang daming nagsasabi na sayang siya pero ginawa naman niya yung kanyang tungkulin bilang artista. Kaya marami din nagpapasalamat sa kanya dahil sa mga suporta din na binibigay ng mga netizen at hindi lamang po yan ay dahil ginampanan niya din po yung kanyang role bilang isang Maricel Soriano sa kanyang movie. Nadako naman po tayo sa ibang issue po. Si Paolo Avellino po ay parang yung kumbaga ba yung china-challenge muna siya sa kanyang bagong role dahil si Paolo Avellino po ay ang role niya sa isang movie is may asawa siya. May asawa siya na parang ang term of parang yung 'di ba may asawa si Paolo Avellino ganun ba? Tapos ang term niya is parang nakikita niya lang si Kim Chiu na yung wala single kasi si Kim Chiu sa movie parang yun yung nasa ganap ng eksena nila na bago nilang movie sa ngayon at yun po ay hindi pa nila pinapalabas ang kanila tawag dito na yung trailer po na movie yun kaya hanggang sa ngayon po ay inahanapan pa nila kung saan po sila pwedeng mag-shooting pero ang katunayan po ay marami ng netizen ang nag-aabang sa kanila at inaabangan talaga ang kanilang mga bagong movie dahil alam naman nila na pag sila po ay gumawa ng movie ay talagang mapapawaw ka sa lahat ng kanilang movie. Kaya inaasahan po ng mga netizen na patuloy lang po silang magbigay ng saya at patuloy lang po silang mag-inspire para po makukuha sila ng maraming suporta sa kanilang mga fans. Kaya nga po, laking pasasalamat din nila dahil alam din nila kung alam din nila kung asan sila ngayon ay dahil po yan sa kanilang mga fans na sumusuporta sa Solid Kim Pao. Ngayon po ay tungayan po natin ang sabi ni Aki na anak ni Paolo Avellino dahil nga po umalis na si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa Amerika at dito na po sila sa Pilipinas ay umiyak po si Aki na anak ni Paolo Avellino dahil nga po maghiwalay naman sila ng kanyang daddy at ilang taon na naman po na bago po sila magkita. Sobrang saya ni Aki nung nalaman po nila na medyo matatagalan pa sila sa Amerika dahil nga po gusto rin ni Aki na makabanding ang kanyang tatay dahil sa tagal ng panahon na hindi nito nakabanding at ilang taon na din. Si Aki po ay magti-teenagers na at hindi kasi nasubaybayan ni Paolo Avellino ang kanyang paglaki dahil lumaki po si Aki
sa kanyang nanay at yun po ay nasa Amerika po sila. Kaya si Paolo Avellino sa ngayon ay talagang yung panahon at oras ay hindi po niya sinasayang pagdating po sa kanya anak. Talagang kahit nasa malayo po siya, nasa Florida, ay talagang binibisita niya talaga si Aki para lang makita ito at makumusta ang kanyang anak. As of today po ay umiyak talaga si Aki dahil po maghihiwalay na naman sila ng kanyang daddy. Ayon po sa aking legit na source po ay nung nakita ni LG Reyes na umiyak po si Aki dahil nga po mamimiss niya naman ang kanyang daddy ay sinabihan po siya na darating panahon na magsasama din sila ulit. At hanggang ngayon pa lang po kasi ay nag-aaral kasi si Aki sa Amerika at mahirap naman pag-transfer mo kasi iba naman yung environment sa Pilipinas at sa Amerika po. Lumaki kasi sa Aki sa pader ng kanyang nanay at hindi po sa pader ng kanyang tatay. Kaya nga po, laki din yung pasasalamat ni Paolo Avellino sa partner ni LJ na kung saan po ay super protective at super grabe yung pagsuporta din niya kay Aki kahit alam niya naman na hindi niya tunay na anak ay tinuturing niya po na anak si Aki alang-alang lang po sa kanilang pamilya. Yun po yung update po sa anak ni Paolo Avellino sa ngayon na si Aki po. Sunod na naman tayo na i-update po yung si Gerald Anderson. Si Gerald Anderson po, ito yung continuation ng vlog ko, ano. Si Gerald Anderson po ay iba na naman to. Lihim na nagpakasal sila ni Julian Barreto sa abroad po. Ayon po sa aking legit na source at ayon din po kay isang content creator na alam na natin to kung sino siya kasi very sikat to na content creator. Baka kasi pag magbanggit ako ng pangalan, alam mo naman na ang ngayon. Nung isang, I don't know if that was last month. Kasi namataan daw kasi si Julian Barreto na kasama ang kanyang pamilya na pumunta sa abroad. Ibang istorya kasi ito eh. At saka, ito naman si Gerald, nandun din siya ba? Parang nauna na sila. Si Gerald kasi po ay parang hindi inaamin yung totoong kaganapan nila ni Julian Barreto dahil nga po may bagong project si Gerald Anderson sa ngayon. At baka siguro ang iniisip naman ni Gerald Anderson ay nakakasira pag aaminin niya sa publiko na ikinasal na po sila ni Julian Barreto sa abroad. Yan kasi sa mga ibang artista kasi hindi ko naman dinidiscriminate ba. Pero sa mga ibang artista po kami, mag-comment lang po kayo para malaman po natin kung ano po yung nasa saloobin ninyo or kung ano po yung nasa utak ninyo. Comment nyo lang po para malaman natin yung opinion nyo po para alam din natin yung mga concerns nyo po. Open lang naman po ang comment box po dyan. Ang opinion ko po kasi kay Gerald Anderson ay natatakot po siya na aminin sa publiko na ikinasal na sila dahil nga po may project sila or siya at yung project na yun ay mas malaki daw yung bigay at hindi lamang po yan, baka masisira kasi yung career niya sa showbiz. Yun po yung nasa isip ko dahil si Gerald Anderson kumbaga is patago to tinatago niya lahat yung kanyang mga tinatago niya lahat yung mga aktibidades sa kanya at lalong-lalo na sa kanila ni Julia Barreto. Alam naman din natin na si Julia at si Joshua ay may bagong project sa ngayon, di ba? Pero parang ayaw kasi ni Gerald na matambal ulit si Julia kay Joshua pero wala siyang magagawa kasi choice po yun ng management. At yun po ay bas-bas ng kanyang ina na okay lang daw kasi wala naman daw ginawa si Joshua Garcia kay Julia para pagselosan ni Gerald Anderson. Kumbaga po is napaka-open-minded yung nanay ni Julia Barreto dahil alam po nila na sila Gerald Anderson at saka si Julia Barreto ang may kasalanan kay
Joshua Garcia po. Kaya nga po, pag hindi mag-oo yung nanay ni Julian Barreto ay talagang malaking sampal sa kanilang mukha dahil alam naman ng publiko at alam naman ng kanilang barkada at kanilang pamilya na ang may kasalanan ay si Julian Barreto po kung bakit sila nag-iwalay dahil po ginosting po siya or dahil po nandyan na si Gerald nung sila po ay may project. Kasi tuwing nakakaroon kasi ng project or leading lady si Gerald sa kanyang project, ay talagang gine-girlfriend po niya yan. Hindi yan napapalampas kung talagang nagkakaroon talaga ng interaction sa kanila. Kaya isipin mo, lahat ng mga project ni Gerald Anderson, yun din po yung kanyang nagiging partner. Hanggang sa may project na naman siya, maghihiwalay na naman sila. Yan na naman yung magiging partner niya. Kumbaga lang, bagong project, bagong girlfriend. Yun po si kwento ni Gerald Anderson sa showbiz. Kaya lahat ng mga tao or lahat ng mga nakasubaybay kay Gerald Anderson, ang tawag sa kanya po is, new project is a new beginning of girlfriend. Yun po yung sabi sa kanya. Kaya yung mga ibang netizen po ay ayaw nang itambal yung mga may jowa, yung mga love team na mahigpit kay Gerald Anderson kasi matinik po siya sa babae. At yun po ang dahilan kung bakit po sila nagpakasal na sa abroad. Please, hindi po natin alam kung totoong issue po yan or kung ano po yan dahil sila lang po yung pwedeng mag-confirm yan sa atin. At kung gusto po nilang i-confirm, okay lang po. At kung hindi naman po nila gustong i-confirm, ay nasa kanila na po yan. Basta yan lamang po ay nakarating po sa atin na balita na tungkol sa kanilang dalawa na sila po ay nagpakasal na sa abroad. Ayon po sa nakakita sa kanila ay talagang sobrang tuwa daw ng nanay ni Julian Barreto dahil at in her age na yung sabi daw ni Julian Barreto ay dapat dapat nakapagkasal na siya, may family na siya, ganun yung iniisip ni Julia. Pero lahat yun ay nakamit na ni Julia sa ngayon. Dahil nga po, yung kanyang age limit na yung taon kung kailan siya magpakasal ay talagang na-target po niya. Hindi lang kasi maamin ng kanilang pamilya dahil nga po, ang nakasalalay kasi dito is ang karir ng dalawa. Isipin mo na lang sa sobrang yaman ni Julia Barreto, simula bata hanggang ngayon nagsushowbiz pa siya ay talagang marami na yan naipon. Pero ang tanong po ng mga madlang people po kay Julia, bakit hanggang ngayon hindi pa siya nakikipag-usap sa kanyang tatay na kung saan po ay hinihiling naman ng kanyang tatay ang kanyang kapatawaran. Kung ano man yung ganyang nakasalanan o nagawang kasalanan. Yun lamang po yung hinihiling sa kanya ni Dennis Padilla na kung saan po ay hindi niya alam kung ano yung kasalanan niya dahil sa dami sa tagal na ng panahon at siya pa rin po ay patuloy na sumusuporta sa kanyang anak. Kaso nga lang itong si Julia, pati si Gerald Anderson, ayaw na din pansinin si Dennis Padilla. Yun po yung mga comment ko lang po kapag may gusto kayong sabihin or mga dagdag opinion nyo po. Dadako naman po tayo sa isang kwento about kay Daniel Padilla. Si Daniel Padilla po ay deny to death naman na may girlfriend na siya. Ayon po sa aking legit na source po ay may mga malls po na nakikitaan si Daniel Padilla at saka si Miss Samura na kung saan ay nagdi-date po sila na nakahawak ng kamay, nakaakbay, at saka very sweet. Kumbaga po ay parang si Kim Pao lang na special, parang gano'n. Pero hindi nila nasasagot kung ano talaga yung status. Kasi nga po ayaw nilang masira yung privacy ni Miss Zamora sa publiko dahil kilala naman kasi ang kanilang pamilya o ang kanilang angka na isang politiko at mayaman na politiko sa Pilipinas. Yun po kasi yung pinakamahirap Pag politiko pinag-uusapan ay lahat itatago mo dahil nga po may sistema tayo at saka may protocol na ang mga politiko po hindi kailangan ipagyabang kanilang kayamanan dahil yan po ay galing po sa mamamayan. Yan po yung sistema natin at alam naman natin na si
Daniel Padilla ay bumibingwit ng mga mayayaman na babae para sa kanyang future at para gamitin niya kagaya ng ginawa niya kay Catherine Bernardo po. Yan lamang po, alam naman natin na si Daniel din ay isang manggagamit kung tutusin. Ayon po sa aking legit na source ay parang ginamit kasi ni Daniel si Catherine sa kasikatan ni Catherine, ginamit niya yung kanilang tambalan. At hanggang sa ginamit niya si Catherine, kinontrol niya lahat ng gusto niya, pinapabili niya kay Catherine at saka yung ayaw niya, sinusunod lang ni Catherine. Samantala siya, kung umarangkada sa iba, akala mo, grabe yung nangyari sa Catherine. Tapos ngayon si Daniel, ewan na lang natin kung gagamitin niya man ito or kung hindi, nasa kanila na po yun. Kaya pag-isipan yung mga madlang people po, mga netizen po na sumusuporta kay Daniel, mag-comment lang po kayo dito at kung may mga idea po kayo, sige, gawan po natin ng content. Yung mga may request po dyan kung sino po yung mga update niyo, mga idolo nyo po na artista, mag-request lang po kayo para gawan natin ng content bukas po. Hanggang ngayon, dito na lang po ang aking content at maraming salamat po. Isang subscribe, isang like, comment lang po. Free lang po mag-comment. Wag lang po negatibo wag lang naman po gano'n. At saka share po, masaya na po ako doon at maraming salamat po and God bless everyone.